Talagang si PBBM dyan, mawiwindang, masyashock talaga ang kampo ni PBBM dyan. Okay? Ipaliwanag natin yan mamaya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kumakalat kasi ngayon itong panawagan ng taong bayan na tatakbong presidente si VP Sara, tapos ang vice president po ay si former President Duterte. At matinding tandem ito kung ito ay mangyari. Now, ano bang epekto nito sa mundo ng politika? Kasi siyempre, itong mga kalaban, sina PBBM, itong si Tambaloslos, ano ito? Tapos na ang laban. Kasi kung ito ang matutuloy, itong panawagan ng taong bayan na VP Sara for President, President Duterte for Vice President, wala na. Tapos na ang laban dito. Okay? Yan ang una nating pag-uusapan, itong uhaw na uhaw ang taong bayan na maluklok bilang the two highest ranking official itong mga Duterte. VP Sara at si former President Duterte. Yan pag-uusapan natin mamaya. Okay? Talagang si PBBM dyan, mawiwindang, masyashock talaga ang kampo ni PBBM dyan. Okay? Ipaliwanag natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-usapan, ito ring grupo, mga kaalyado ng ating Pangulong Marcos Jr. Naghahanda na rin sila kung sino ang kanilang mga manok sa Senado. Okay? So, ang Nationalista Party nakipag-alyansa na raw na sa partido ni Presidente Bongbong Marcos para sa 2025 elections. Ayan, ipinakita nila na malakas raw sila. Yung mga plano nyo dyan, itong kaalyado ni Duterte, itong mga kung ano-anong mga partido na nag-merge ngayon, lahat, ubos kayo lahat kapag matuloy itong VP Sara Duterte tandem. Okay? Yan, pag-usapan natin yan lahat-lahat. Pero bago ito natin pag-usapan, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang video, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, marami ditong hindi pa nakasubscribe. Follow. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, nakapollow, subscribe na ba? So, eto na nga. Simulan na natin, parang uhaw na uhaw ang taong bayan sa tandem ng VP Sara for President and Tatay Digong for Vice President. Okay, bakit uhaw na uhaw itong kababayan natin ngayon dito? Siyempre, hindi na po sila satisfied sa nangyari ngayon sa pamumuno ni PBBM. So, irerespeto pa rin natin yung kanyang pagiging presidente, pero gusto na ng taong bayan na maibalik itong the kind of leadership Duterte has. Okay? So kayo, ang tanong ko dito, payag ba kayo na ang magiging presidente ay itong si VP Sara at ang magiging vice presidente ni VP Sara ay si Tatay Digong natin? Okay? Sabi pa nga ng dating spokesperson legal counsel Attorney Panelo, kung ito ay mangyari, tapos ang laban. Kasi kung mapapansin nyo, ang grupo ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, nagpupulong na sila. Iba't ibang mga partido po nakipag-alyansa na po, nakipag-kaalyado na sa administrasyon. Mga partido na yan. Ipinapakita nila, that only shows na sila ay powerful, nagkaisa na sila, uniteam raw sila. Pero, ang sa akin, in my own opinion, kapag maging totoo itong mangyari na VP Sara at Tatay Digong tandem, ubos kayong lahat ng mga partido dyan na nakipag-alyado kay Marcos Jr. Yan ang totoo. Okay? So, ipapakita ko itong balita na ito patungkol dito. Okay? So, tayo ay magre-react at i-elaborate natin more kung ano ang posibleng mangyari dito, ha? Okay? Pasok. Ano ba ito? Teka muna. Paano ba ito i-play? Ayan, play. Samantala, Teresa, sunod-sunod yung pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng mga partidong pampolitika sa Pilipinas. Malapit na dahil kasi eleksyon na. At ilang buwan na ng Attorney filing na ng Certificate of Candidacy. At dahil dyan naniniwalang karamihan na bahagi ito ng paghahanda ng sino man na gustong tapatan ang puwersa ng mga Duterte. Pero ang tanong, may laban nga ba? Narito ang komento ng aking kapartner dito sa programa. Pakinggan natin ito sa report ni Sara Santos. Kamakailan lang ay ginanap ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito ay ang alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng... Ito yung grupo ni na PBBM, ha. Nakipag-alyansa na yung ibang... At tatlong partido ito, ha.
to think na tatlong partido. Ano ang mensahe nila dito? Pilipinas o PFP na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos at National Unity Party o NUP. Kakaanunsyo nga lang din ng liderato ng Kamara na inaasahang sasali sa administration coalition ng PFP, ang Nationalista Party, sa katapusan ng buwan. Matatandaan na nauna nang nakipag-alyansa ang partido ni Romualdez, ang Lakas CND, sa PFP noong Mayo 8 na sinundan ng Nationalist People's Coalition o NPC noong Mayo 18. Pero para saan kaya ang mga koalisyong ito? Sabi ng House Speaker, ang hakbang na ito ay para siguraduhin kaalyansa ng Partido Federal ni PBBM ang lahat ng major political parties sa bansa. Ito naman ang naging tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa posibilidad na gawin itong panakot sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Ito raw ang ginagawa ng kumakampi dito kay PBBM. Pananakot raw ito sa kalabang mga Duterte. Pananakot? Tingnan natin. Kasi kung mangyari itong tandem na ito ng VP Sara at si Tatay Digong, ito lang yung sasabihin ko. Huwag kayong babalik sa PDP, okay? Kasi it will become popular again. Ang taong bayan magsisigaw yan. Duterte tandem. At kayong nandyan sa partido ni PBBM, huwag kayong babalik sa kampo ng mga Duterte. Na manggagamit kayo. Panindigan nyo yan. Kung nakipagkaalyado kayo ni Bongbong Marcos, panindigan nyo yan. Sa Bisaya pa, ulahirang mahay. Para bang pinapakita nila, lahat ng partido nasa amin na. Kaya wala na kayong kalaban-laban ako. Nanalo siya dahil ang taong bayan mismo ang nakipag-alyansa. Kaya nga, tama itong si Panelo. Remember Mr. President, yung mga partido na nakipagkaalyado sa inyo, remember this, hindi po ang partido ang magpapanalo sa isang kandidato. Ang magpapanalo po sa isang kandidato ay ang taong bayan. Yan ang tandaan nyo. Kayong mga partido na nakipagkaalyado kay PBBM, baka magsisisi kayo. Baka yan ang dahilan ng ikatalo ninyo. Huwag kayong magsisisi sa huli. Tandaan nyo, ang mga Duterte po, malakas pa rin. Sobrang lakas pa rin sa taong bayan. Balikan nyo itong video na ito. Balikan nyo ito. Mananalo't mananalo ang mga Duterte. Tingnan nyo. Sa Duterte. Sinabi pa ni Attorney Panelo na suffering by comparison si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kakaibang tatak ng pamumuno na iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakakaawa rin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in a way because he's suffering by comparison. Correct. Totoo yung sinabi ni Panelo. Si Presidente Bongbong Marcos ngayon po, kaawa-awa. Naaawa ako kasi the Filipino people is comparing Tatay Digong and Marcos Jr. So, ang term na ginamit ni Panelo dito is suffering by comparison. Totoo yan. Nakukumpara talaga ng di ba sa dating vlog natin, in-explain natin yan? Hindi maiiwasan ng mga utak ng taong bayan na makukumpara nila ang mga ginagawa ni Duterte at ni PBBM. And Marcos Jr. is suffering that. PBBM, sinabihan ka na nga ni Tatay Digong na magtrabaho ka. If you don't like na ikukumpara ka ng taong bayan, magtrabaho ka. Ang hirap sa inyo, hindi nyo kasi pinakikinggan ang taong bayan. Ang hirap sa inyo, labas ng labas kayo sa iba't ibang bansa. Ang hirap sa inyo, yung mga promises nyo during the campaign, hindi nyo tinutupad. E di tuloy, ang nangyari, makukompare kayo kay Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong noon, lahat ng mga promises niya tinutupad. Lahat ng mga hinanaing ng taong bayan, pinakikinggan niya. At ni minsan, hindi niya ipinakita ng taong bayan na siya ay naglangkwat siya, nanood ng concert, kung ano-anong mga luxury na mga pinanggagawa. Walang ganyan si Duterte. Yung ginawa ni Duterte dati, ipinakita ng taong bayan, ipinakita niya yung malasakit, nagtrabaho, pinakita, hahalikan yung mga batang may sakit. Si Pangulong Duterte, pumunta sa mga hospitals yung mga nasasaktang mga sundalo. Grabe yung ginawa. Yung Boracay, ipinakita ni Duterte na I have the authority to stop this functioning para linisin ko itong Boracay. Sa sobrang dumi ng Manila Bay dati na ilang presidente na ang nagdaan, nilinis ni Duterte. Tapos ngayon, makukumpara yan. Makukumpara yan kung gaano ka-weak itong ating presidente ngayon compared to former President Duterte.
Napakatindi ng dating ng Duterte. They clamor, they are hungry, they are thirsty for the brand of leadership that Duterte has given to our country. Samantala, ipinunto naman ni Atty. Panelo na sakaling nga tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo kasama ang kanyang ama bilang Vice Presidente sa Wala na, tapos na. Tapos na ang laban. 2028 ay paniguradong game over na ang lahat sa mundo. Game over talaga. Ha? Marcos Jr., tingnan nyo ito. Pakinggan nyo ito. Talagang masyak ka, mawiwindang ka kapag Duterte tandem na ang ang mangyari. Wala na. Ay, Jun Miyagi, hello po. Maraming salamat po sa pakulay, Sir Jun. Maraming salamat po. Ayan, yung ating moderator, nagpakulay. Ng politika. If BP Inday Sara runs together with PRRD sa 2028, that's a combination so powerful that game will be over. Pag yan ay nagdeklara na, yan ang mga kumakalaban, yung mga politiko-politiko na yan, magtatakbuhan uli yan kay... Huwag kayong tatakbo ulit, ha? Yan ang sabi ni Atty. Panelo, lahat ng mga partido na yan nakipag-alyansa ng mga kay PBBM, magtatakbuhan na naman yan, pupunta na naman yan lahat sa PDP, ang kapal ng mukha ninyo. Kung saan yung malakas, doon kayo. Huwag kayong babalik, ha? Dahil ang PDP, sisiguraduhin yan nila na walang makapasok na toxic. Walang makapasok na yung bang nakikikapit tuko lamang sa kasikatan. Huwag kayong babalik, ha? Huwag kayong magsisi sa ginawa ninyo. Umalis pa kayo sa PDP laban. Duterte kasi alam nila mananalo at delikado pag wala sila dyan sa alyansa. Nakasama si Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. So yun ang balita. Good luck na lang sa kakalaban kay Duterte. Remember what happened to Dick Gordon. Remember what happened to Trillanes. At lahat ng mga 8 diretso na kinalaban si Duterte, natatalo lahat. That's why ang masasabi ko dyan sa alyansa na yan, na nakipagkalyado kayo kay Duterte, good luck na lang sa inyo. Yun lang ang masasabi ko. Good luck po. Good luck lang talaga. Parang, wag kayong magsisisi, ha. Ay, Mama Aki, maraming salamat po sa pakulay. Ayan, ang ganda ng kulay. Oh, yellow. Ayan, maraming salamat, Mama Aki. Ayan, ginawa ka na kita ng moderator. Orange, oh. Malapit sa yellow. H. Liza, oh. Bumabalik na itong si H. Liza. Ayan, maraming salamat. So, I'm hoping that this will happen. Tatay Digong, VP Sara, kayo po ang isinisigaw ng taong bayan. Kayo lang po ang makapagbago dito sa mga kapalpakan na nangyari ngayon sa gobyernong ito. Kayo lang talaga po. Okay? So, let's just wait, hope, and pray na tuloy at papakinggan ni VP Sara at ni former President Duterte ang mga hinanaing. Ako, I am for that. Vice President si VP Sara, Vice President po si Tatay Digong, at Presidente si VP Sara. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman